Right, so this time we will discuss the welding weaving patterns. Kasi sa pag-welding, hindi lang sa marunong kang mag-welding, so dapat alam mo yung mga patterns ng weaving para makuha mo yung tamang hinang, tamang penetration at saka sa tamang cupping. So usually, ginagamit natin to sa pag-perform ng SMAW, NC1 or NC2. So may iba't iba kasi tayo mga patterns na ginagamit sa para maganda yung penetration natin. So first, weaving patterns is the convex weave. So makita natin dito. Sa convex weave, ito makita natin. So 1 to 1 to lang itong penetration natin. So follow lang natin to para maganda yung penetration at saka yung hinang ng pag-welding natin. So mayroon din tayong tinatawag na concave weave. So parang baliktad lang siya ng convex. So ito yung concave. Bakit kailangan natin malaman ang iba't ibang weaving patterns? Para during sa pag-welding natin, so may kumbaga may direction tayo. Kasi kung wala tayong pina-follow na patterns, there's a tendency na hindi maganda yung penetration natin. So number 3 is the Cordicu weave. So tingnan natin. So sa mga expert na usually ito yung mga ginagamit nila. And then the other one is the triangle weave. So common dito sa pag-welding. Yung sinasabi nila na parang kaliskis ng isda yung hinang o yung penetration, yung magandang penetration. So dito tayo nagbabase sa weaving pattern, the triangle weave. We have also the ladder weave. Tingnan natin yung the ladder weave. And we have also the jug weave. So sa mga beginners pa, kailangan natin mayroon tayong pina-follow na patterns para maging maganda yung performance natin sa pag-welding. Kasi sa pag-welding, alam natin na hindi lang sa magaling kang mag-welding at pina-follow mo yung parameters ng magandang pag-welding. Let's say for example, yung 5 says yung 5 essentials of welding. So, dapat din alam natin yung 5 essential welding, pero dapat alam natin yung iba't ibang penetration or iba't ibang patterns ng pag-welding para na rin maganda yung result o yung output or product ng ginagawa nating pag-welding. So kahit isa lang dito yung ma-perfect natin or ma-practice natin, sigurado na during the assessment there's a tendency na may possibility na makapasa kayo sa assessment. So lalo na mas maganda ito sa mga baguhan, yung gustong mag-assessment na hindi nakadaan sa proper training, kumbaga experience lang. Kasi kung may plano kayong mag-abroad, kailangan talaga na ma-assess kayo skills ninyo. So
lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho, experience lang sa industry. So, kailangan mo talaga ng assessment kung may industry experience ka at saka pwede kang humingi ng certificate of employment na nagpapatunay na marunong ka ng mag-welding. So, pwede ka nang makadirect sa in-situ assessment. So, ganyan ka-importante. So, yun lang. So, dapat alam natin ang iba't ibang parameter sa pag-welding, weaving, essentials of welding. So, dapat alam natin. So, marami pong